Isasagawa ang botohan sa plenaryo sa May 11 kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nagbabalik si Vel Custodio. Matapos mai-refer sa Committee on Rules ang committee report na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte nitong Martes, target na isagawa ang botohan sa plenaryo sa May 11. The Supreme Court decision did not provide for a definite period of time. It only made mention of reasonable period of time. So if the plenary will be able to send copy of the articles of impeachment today, then the House members have Thursday, Friday, Saturday, and Sunday to study the articles of impeachment and the evidence. 1/3 o hindi bababa sa 106 na miyembro ng Kamara ang kinakailangan bumotong pabor na ma-impeach ang Vice-Presidente para tumuloy ito sa impeachment trial. Nagpahayag naman ang ilang mga mambabata sa kanilang suporta sa impeachment sa pangalawang Pangulo. Siguro mas ito ay panawagan natin sa mga kasamahan natin dito sa House of Representatives. Sabi nga nila kapag pareho ang tinuturo ng ebidensya at ng konsensya, sabi ng kanta ni Donna Cruz, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kung batay lang sa ebidensya, dapat yes lahat. No? Pero alam naman natin, hindi lang yun ang consideration. Sabi nga, political process din ito. At realidad yun, kino-consider ng mga bawat miyembro ng Kongreso yung constituency nila, kung may mga sumusuporta ba sa Vice Presidente. Ibabatay din ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang kanyang boto sa mga ebidensyang itinatag sa clarificatory hearings. Nung tinignan na yung sa AMLAC records and then sa SALN, because you know these are the joint SALN of the husband and wife, and then hindi namin kasalanan yun na gano'n ang lumabas sa 6.7 billion, 4-point-something billion of inflows ng pera sa mga accounts nila. AMLAC, the SALN, no, to name a few. And I believe the defense team of the respondent, the Vice President, has not given any single rebuttal on the allegations based on this evidentiary support. Halos 70 miyembro ng Lakas CMD ang suportado ang impeachment, nasa 30 naman sa National Unity Party. Naghayag naman ng hindi pagsuporta sa impeachment ang mga kongresistang sina Kiko Barsaga at Leandro Relviste at nagdesisyong hindi boboto si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Inaasahan namang sasalang sa interpellation sa plenaryo si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta. Kung sakaling maaprubahan na sa Kamara ang articles of impeachment, pagbobotohan ng mga mambabatas ang uupong prosecutor sa prosecution panel. Samantala, ibinahagi naman ni Luistro ang personal bet niya para sa mga uupo sa prosecution panel sa impeachment trial. Because importante na merong tamang appreciation ng mga allegations of offenses. Of course, number 1 is Joel Chua. Number 2 is Bel Zamora. Number 3 is Terry Ridon. You can also include Kit Flores, Rog Gutierrez, Lawrence Defensor, our SDML. You can also include Chel Jokno and Laila De Lima. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.